Magandang araw po, Kabanong. Ako po ay isa sa inyong loyal silent listener at gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ang kwentong hanggang ngayon ay di pa rin po ako makapaniwalang nangyari. At hanggang ngayon ay gabi-gabi ko pa rin pong napapanaginipan. Ang pangalan ko po ay Enzo. 37 years old na po ako. Di po ako ganun katangkaran. Di rin po ganun kaputian. Di rin po ganun katalinuhan, pero nako, Kabanong, sinasabi ko po sa inyo, talagang matinik ako sa chika babes dahil sa aking sex appeal at sense of humor. Puwera biro po. Isa po akong freelancer hardinero sa BF Homes Parañaque, kung saan marami po akong kliyente dahil 1 hanggang 2 oras lang naman po ang ginugugol ko sa maintenance ng garden ng bawat kliyente ko. Lahat po sila, Kabanong, ay may iba't ibang ugali. May mga mababait po na akala mo ay di mayaman. May mga umakyat naman po ang yaman sa utak nila, kaya po ang sasama na ng ugali nila. May mga parang di man lang po ako nakikita, pero may mga tinuturing na din naman po ako na kaibigan o pamilya at di lang po bilang empleyado. Naalala ko pa nung unang beses akong makapagtrabaho dito sa BF Homes. Nako iho, hindi mo alam kung gaano kasaya ang misis ko dahil sa ginawa mo sa bakura namin. Talaga namang ang yabang niya sa mga amiga niya. Nako, nakakatuwa naman po. Sinunod ko lang naman po yung instruction ni ma'am sa akin, sir eh. Ayun na nga. Alam mo ba na nakailang hardinero na kami pero halos lahat sila hindi marunong sumunod at may sariling diskarte. Ganun po talaga yung iba, sir eh. Di nila naisip na mas dadali ang buhay nila, yung pagtatrabaho nila, pag masaya ang kliyente nila. Talagang passion mo ito, iho, ano? Opo, sir. Lola's boy po kasi ako eh. At ito ang paboritong banting namin ng lola ko. Tuwing nasa garden ako, lagi kong ini-imagine na kasama ko pa din ang lola ko. Nakakatuwa ka naman. Marami ka bang kliyente ngayon? Yun na nga, sir eh. Patumal ng patumal na. Sinusubukan ko naman po mag-alok-alok dito sa BF, sir, pero di naman nila ako pinapansin eh. Maraming matapobre dito. Teka iho, tatawagan ko yung anak ko para matulungan ka niya. Maya-maya pa ay kausap na niya ang kanyang anak sa telepono. Yes, hello Dad. O anak, busy ka ba? Hindi naman po masyado. May problema po ba? Kasi may ihingi na sana ako ng pabor sa iyo. Anything Dad, anong kailangan? Meron kasi kaming kinuhang hardinero ng mami mo. Talagang nagustuhan siya ng mami mo kaya gusto ko sana siyang tulungan para pambawi man lang sa kanya. Paano ba tayo makakatulong yan Dad? Di ba presidente ka ng HOA dito? Baka pwede mo naman siyang marekomenda sa mga homeowners dito. Pwede Dad. Sakto, magkakaroon kami ng meeting bukas. Ano bang pangalan niya saka contact information para ma-recommend ko siya sa mga ibang homeowners? At doon na nga po nagsimulang dumami ang aking mga kliyente sa BF Homes. Mahal ko po silang lahat, Kabanong, dahil pinagkakatiwalaan nila akong lahat. Ngunit ang pinaka hindi ko makakalimutan at pinaka tumatak po sa akin ay ang kliyente kong sina Ma'am Nina at Sir Andrew. Nung in-interview po nila ako sa kanila bilang hardinero, ang una ko pong napansin, Kabanong, sobrang laki ng bahay nila. Sa tingin ko nga po, Kabanong, di lang sila milyonaryo eh. Feel ko po bilyonaryo sila. Sobrang ganda din po ang mga sports car at big bike nila, Kabanong. Sa tingin ko po isa pa lang po sa mga yun mas mahal na po sa pinagsama-samang yaman ng buong kamag-anakan ko. Bukod sa malaking bahay, Kabanong, meron pa po silang swimming pool na talaga namang mas malaki pa po sa mga pool sa resort sa Laguna. Sa totoo nga po niyan, Kabanong, sa sobrang yaman nila marami talagang naiinggit at nai-insecure sa kanila sa mga kapitbahay nila. Kasi naman po, bukod sa yaman nila, silang mag-asawa po parang mga artista. Talagang mula sa kutis ng balat at postura nila at sa pananalita nila mapapahanga ka po talaga. Kaya, Kabanong,
ganun na lang po talaga kalaki ang gulat ko nung malaman ko po na grabe pala ang sikretong tinatago nila. Nagsimula po ang lahat kabanong nang pumasok si Millie sa buhay nila Ma'am Nina at Sir Andrew. Kuya! Kuya! Kuya, nakita na kitang tumingin ki. Huwag ka na magpanggap na invisible ako, no? Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Kuya naman eh. Pwede mo pakisabi kay Ma'am Nina na nandito na ako? Please, kuya. Bawal solicitation dito miss. Sa iba na lang. Ano pa naman to? Hindi kuya, ini-expect ako ni Ma'am Nina. Please naman kuya patawag na. Kanina pa ako dito sa init eh. Ang init kaya. I-text mo na lang o tawagan. Medyo busy pa kasi ako Wala kasing signal kuya eh. Kung meron naman, ba't pa kita istorbohin dyan, di ba? Usapan kasi namin 10 a.m. Anong oras na Patawag na kuya, please. Kuya, please. Sige na po. Mahal-mahal ng gluta eh. Sana kung i-sponsoran mo ko kapag nangitim ako. Bakit ako? Sige na nga. Napakukulit mo. Medyo sumasakit na tenga ko sa'yo ano bang pangalan mo para masabi ko kay ma'am? Millie Cruz po. Wow! Parang Lily Cruz lang ng wildflower Millie po, hindi Lily. Noted, Millie Cruz. Millie Cruz. Millie, hindi Lily. Millie Cruz. Thank you, kuya. Millie Cruz. Ay, kalabaw! Ano? Kalabaw? Merong kalabaw? Ay, hindi sir. May sasabihin lang sana po ako kay ma'am Bakit? Ano ba yon? Nako, alam mo namang mainitin ang ulo ni Nina pag naiistorbo. Importante ba yan? Sir, may tao po kasi sa labas Millie Cruz daw. Yun po yung pangalan niya. Sinabi ko nga po na bawal ang solicitation pero ang kulit sir Wala naman kaming kilalang Millie Cruz Nasabi ba niya kung anong kailangan niya? Sir, may usapan daw po sila ni Ma'am Nina Usapan? Talaga? Anong usapan daw kuya? Nako sir, hindi ko po alam Hindi ko po natanong. Basta ang sabi niya lang sir may usapan daw po sila ni Ma'am Nina. O sige, ako na lang kakausap kay Nina. Mahirap na, baka wrong timing ka. Baka pareho pa tayo mapagbuntunan ng buong araw. Kakatok pa lang po sana ako kabanong para sabihin kay Ma'am Nina yung tungkol kay Millie. Pero biglang lumabas na po si Sir Andrew. Kaya sa kanya ko na lang po sinabi. Ewan ko po kabanong kung bakit pero kakaiba po si Sir Andrew kumpara sa lahat ng ibang mga kliyente kong mayayaman. Siguro po nasa edad 35 to 40 na itong si Sir Andrew. Mabait siya at napaka-humble. Talagang napakaswerte po ni Ma'am Nina sa kanya dahil artistahin na po ang asawa niya. Ginagawa pa po siyang prinsesa at talaga namang kung i-describe po siya ng mga iba kong kliyenteng babae ay para daw po siyang Prince Charming in real life. Natutuwa rin ako sa kanya kasi napaka down to earth niya kabanong. Hindi ko ramdam na hardinero ang turing niya sa akin. Umasok po si Sir Andrew at dahil likas po akong tsismoso kabanong, isumilip ako sa may salamin. Nakita kong nagdidiskusyon sila ni Ma'am Nina sa loob at parang narong timing nga kay Ma'am Nina dahil nagkakataasan po sila ng boses. Pero mga ilang minuto lang po, lumabas na din si Sir Andrew. Sige Enzo, papasukin mo na daw siya. Okay sir, copy po. Alam niyo na ba kung anong meron? Sige po sir, papapasukin ko na po. Natakot po ko kabanong kasi biglang tumingin ng masama si Ma'am Nina na parabang naiirita sa pag-uusyoso ko. Nagtataka lang po kasi talaga ako dahil sa ilang taon ko pong pagtatrabaho para kila Ma'am Nina at Sir Andrew, ngayon ko lang po sila nakitang nagpapasok ng ibang tao sa loob ng bahay nila bukod kay Sir Mike. At ang mas nakapagtataka pa dyan kabanong,
nabisita pa ito ni Ma'am Nina. Wala po kasing kaibigan niya si Ma'am Nina, Kabanong. Pinapasok ko na po si Millie at dun ko lang po napansin na para din pala siyang artista tulad nila Ma'am Nina at Sir Andrew. Kung i-describe ko po ang itsura ni Millie, mukha siyang nasa 20 to 25 years old. Sexy, parang labanos yung balat. Maganda yung mga mata niya na kulay brown, tapos makapal yung pilik mata niya. Yung buhok niya, itim na hanggang bewang. Mukha siyang mabait at matalino, pero siguro sa tingin ko lang po yun dahil nakasalamin siya at mahinhin. Thank you po, Ma'am Nina. Makalipas po ang kalahating oras ay nagpaalam na si Millie kay Ma'am Nina at masayang lumabas ng gate. Nakasalubong niya si Sir Mike na best friend ni Sir Andrew. Mas bata siya kay Sir Andrew. Siguro'y nasa 30 to 35 years old. Ang alam ko, simula pa noong bata sila ay mag-best friend na silang dalawa. Makulit si Sir Mike at palabiro, Kabanong. Maraming nagsasabi na medyo mahangin siya at babaero, pero mabait si Sir. Feeling ko nagjo-joke lang siya tuwing nagyayabang siya o nagpapanggap na chick boy. Silang dalawa lang ang tao sa buhay ni Sir Andrew at magagalitin si Ma'am Nina, kaya di ko maintindihan kung paano natitiis ni Ma'am Nina itong si Sir Mike. Chicks mo? Naks naman si Enzo. Ano yan, ginayuma mo? Naku sir, hindi no, ang bata-bata pa niyan. Bisita yan ni Ma'am Nina. Prospect nyo na naman sir, ano? Feeling ko type niya ako Pero di ko siya masyadong type. Pero kidding aside may kaibigan pala si Nina. Kala ko kay Andrew lang umiikot yung mundo nun Kaya nga sir di ko nakikitang may bisita si Ma'am Nina. Pwera ngayon. Alam mo, di naman talaga ganyan si Nina Dati, maraming kaibigan yan. Pero nung unang beses niyang makunan, nakto, sobrang nagbago ugali niyan. Sabi nila, normal lang daw yun sa mga nakukunan, pero ewan, parang ibang tao na siya ngayon Mabait si Ma'am Nina, Kabanong. Madalas niya akong iningitian at binibigyan ng tubig at merienda tuwing naka-duty ako sa kanila. Tahimik lang naman siya at di pala salita. Pero siguro dahil lagi siyang nabubuntis pero lagi din di natutuloy-tuloy, naiisip ko pa lang na may isang nanay na paulit-ulit na lalaglagan, nadudurog na ang puso ko. Sobrang ganda ni Ma'am Nina dati, pero feeling ko dahil sa depression niya, kaya napabayaan niya na ang kanyang sarili. O baka dahil din sa katandaan. Ang alam ko kasi mas matanda si Ma'am Nina ng konti kay Sir Andrew. Kasi madalas ko silang naririnig na nag-aasaran dati dahil tinatawag na ate ni Sir Andrew si Ma'am Nina. Ngayon Kabanong tumaba na po si Ma'am Nina. Nagkaroon na siya ng mga tigyawat sa mukha at panay na din sugat ang dati niyang makinis na balat. Hindi ko pinagpapantasyahan sila Millie at Ma'am Nina. Sadyang na-appreciate ko lang ang ganda nila. Mahal na mahal ko ang asawa at dalawang anak ko. At hindi pumapasok sa isipan kong may gawing masama para mawala sila. Sa totoo lang, mga silent listener mo din sila, Kabanong. At talagang di kami pwedeng kumain nang hindi po nagpe-play ng isa sa mga istorya mo. Mabalik po ako sa kwento, Kabanong. Itong si Sir Mike, best friend ni Sir Andrew. Mabait rin siya at parang barkada rin ang turing niya sa akin. O siya, sige Enzo. Pasok na ako At baka namimiss na ako ni Sir Andrew mo My love, so sweet. Palabiro ka talaga, sir. O sige na po, lilipat na din ako maya-maya. Okay, see you na lang ulit, Enzo. Huwag mo ako mamimiss agad Nang matapos po ko sa ginagawa ko ng halos kalahating oras lang, ay nagulat ako dahil nakasabay ko pa sa paglabas si Sir Mike. O sir, bakit uuwi na din kagad kayo? Ay nako, wala kasi sa mood si Ma'am Nina mo Na bad trip yata kay Andrew dahil dun sa Millie.
Bakit, sir? Nagsiselos po ba si Ma'am Nina dun sa kay Millie? Di ka din chismoso, ano? Kalalaki mong tao, Enzo, ganyan ka, ha? Hindi po, curious lang po ako, sir. Kala nyo naman, hindi nyo din isi-share sa akin, eh. Joke lang. Hindi. Di ata sila nagkasundo kung stay in o uwian yung katulong. Sabi ni Andrew, matatanggap niya pa daw kung uwian. Ang kaso, pinag-stay in pa. Kaya ayun, LQ. Ano po? Bakit? Katulong po ba yun? Parang ang ganda niya naman para sa katulong. Parang artistahin kasi si Millie Cabanong. Kaya laking gulat ko na katulong ang papasukan niya. Kala ko kaibigan lang talaga siya ni Ma'am Nina. Well, kung iisipin nga naman, parang imposible na magkaroon si Ma'am Nina ng kaibigan dahil sa ugali niyang yon. Ang isa pang nakapagtataka ay kung bakit pag-aawayan pa nila kung stay in o uwian yung katulong. Ewan ko ang naiisip ko lang na dahilan kung bakit issue sa kanila na may ibang tao sa bahay dahil may tinatago sila. Nagsimula nang mag-stay in at magtrabaho si Millie. Mga ilang linggo na ang lumipas. Napapansin ko na napapadalas na ang pag-uusap at pagsasama ni Millie at ni Sir Andrew. Nakakaya naman, sir, kung sasamahan niyo pa ako. Kaya ko naman na mag-grocery mag-isa Magagrab na lang po ako. Ano ka ba? Wala yun. Gusto ko lang kasing masiguro na mga tamang brand yung pipiliin mong item. Medyo maselan kasi yan si Ma'am Nina mo . Di ba magagalit si Ma'am Nina, sir? Natatakot kasi ako sa kanya Ano ka ba? Para kay Nina nga tong gagawin ko kung tutuusin. Akala ko ay di ako nakikita ni Sir Andrew na nakatingin, kaya nabigla ako nung pinansin ako ni Sir Andrew. Enzo, pag hinanap ako ni Ma'am Nina, sabihin mo umalis lang saglit ha. Tapos pag hinanap naman si Millie, sabihin mo lang na nag-grocery. Sige sir, copy po. Feeling ko naman ay walang mali siya ang madalas na pag-uusap at pagsasama nila kasi sa totoo lang, mabait naman si Sir Andrew sa lahat. Alam naman ng lahat na mahal ni Sir Andrew si Ma'am Nina. Ni hindi na nga maintindihan ng tao kung bakit nagtsatsaga pa din si Sir Andrew kay Ma'am Nina. Kasi naman sumama na ng husto ang ugali niya. Pagkatapos ay nagpabaya pa siya sa sarili niya. Pero sa tingin ko, talagang mabusilak lang ang puso ni Sir Andrew at nakikita niya si Ma'am Nina na hindi sa panglabas nito. Habang napapadalas ang pagkikita ng dalawa, si Ma'am Nina naman ay madalas na ang pagkawala sa bahay na sobra na nakapagtataka. Isipin mo yon, ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho para sa kanila, pero ngayon lang, as in ngayon lang, umaalis-alis na si Ma'am Nina ng bahay nang di kasama si Sir Andrew. Naririnig ko nga sa mga ibang kliyente ko na ang tanga-tanga raw ni Ma'am Nina para di bantayan si Sir Andrew. Ngayon na may magandang katulong sila. Feeling daw nila may chance na magkagusto si Sir Andrew kay Millie. Bukod sa sexy at maganda ay mabait pa. Pero sabi nila na sobrang nakakaya daw kung sakaling ipagpalit siya ni Sir Andrew sa mas batang katulong. Nakakatawa nga kasi yung iba naman sinasabi na may tsansa na daw sila na magpapansin kay Sir Andrew dahil hindi na daw ito nababakuran. Enzo, kailangan kong tulong mo. Kailangan kasi nating itapon tong mga basura ngayon. Kung mas mabilis sana, mas maganda. Ay naku sir, hindi po ba kahapon yung kuhaan ng basura? Tapos next pa po sa susunod na linggo pa po ang kuhaan. Sa tingin mo ba iuutos ko sa ito ngayon kung hindi ko alam na kuhaan ngayon ng basura? Ay, sorry po sir, hardinero lang po kasi ako Hindi ko po alam saan ko po ba matatapon yan. Sana po kung pwede ko pong itanim yan, itatanim ko yan sir. Alam niyo namang maigpit dito sa BF Saka... itong 10,000, gawa mo ng paraan.
Ayun nga, sir. Sisiw lang to. Ano ba naman, iuwi ko na lang po itong mga basura, di ba? Kahit po, i-grab ko to. Kaya pa din. Dahil pa ding tirang pera nun. Di ko na namalaya na hindi pa ako tapos magsalita ay umalis na si Sir Andrew. Alam niyo po ba kung bakit pinoproblema nila ang pagtatapon ng basura ngayon? Bago kasi umalis si Ma'am Nina kahapon, binilinan niya si Millie na wag kalimutang itapon ang basura, kundi sisisantayin siya. Di lang ito nagawa ni Millie dahil pagkaalis pa lang ni Ma'am Nina ay umalis na din sila Millie at Sir Andrew. Tinanong ko si Sir Andrew kung saan sila pupunta pero nginitian niya lang ako at inabutan ng pera. Nung nasa labas na ako ay may napara akong taxi. Sir, ano yung sasakay? Basura po. Ha! Adik ka ba? Sa susunod kung mag-K-trip ka, baka mandadamay ng kabuhayan ng iba ha? Hindi, seryoso po. Kuya, seryoso ako, huwag kang umalis. Mag-K-trip ako. Iniwan ako ng isang driver. Mabuti na lang, may dumating pang isa. Grab po para kay Enzo. Ayan, kuya. Huwag mo ikakancel ha. Bukas na lang po ng likod. Naku sir, ba't naman po kita kakancelin? Kaya nga, hindi ko mag-gets yung ibang driver eh. Parang engot. Naku, ano po ba yan kuya? Basura? Ano yan, nanggagago ka ba? Hindi kuya, magtitip ho ako. Naku, sa susunod ayusin mo trip mo ha. Nagtatrabaho ng matino yung tao eh. Inisip ko na lang na sigaan yung basura kasi sobrang dami pala nito at wala akong makuwang sasakyan at panay cancel na lang din ang Grab sa akin. Lalo na pag nalalaman nila na may kasama akong basura. Uy, Enzo, bangkay ba yung sinusunog mo? Napakabaho naman yan. Di ba illegal yung pagsisiga? Ang ooy niyo naman sir sa bangkay. Basura po ito. Di ko na po kasi alam paano ko madidispatch to eh. Bakit ba hindi nyo nalang tinapon niyang kahapon? Di ba kahapon kuha ng basura? Ito na nga po ang chika. Mike, di ba sabi ko sa iyo huwag ka na munang pumunta? Nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Sir Andrew. Ichichismis ko pa naman sana siya kay Sir Mike. I miss you too, bro. Pakis nga. Hoy, seryoso ako Mike. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Wala nang nagawa si Sir Andrew dahil inimbita na ni Sir Mike ang sarili niya sa loob ng bahay ni Sir Andrew. Drinks, check. Snacks, check. Ano pa ba? Basta, sabihan niyo na lang po ako kung may kailangan pa po kayo ha. Doon lang po ako sa kusina. Grabe naman, Andrew. Ang ganda-ganda na ng asawa mo. Ang ganda-ganda pa ng katulong mo. Anong pangalan niya? Huwag mo naman solohin lahat ng mga magaganda, no? Baka naman pwedeng pa-score ako. Isa lang sa kanila o kahit kanino dun sa dalawa. Tumigil ka nga, Mike. Kung iisipin ka, Banong, nagalit si Sir Andrew kay Sir Mike hindi dahil sa binabastos niya si Ma'am Nina. Pero dahil napapansin ko yung mga nangyayari nung nakarang araw, yung mga tinginan at closeness nila ni Sir Andrew at Millie. Alam ko na mas nainis siya dahil sa binastos niya si Millie. Okay, bugoy na koy-koy. Kung gusto mo ng 2 wives, edi go. Masyado ka namang seryoso eh. Oy miss, kung gusto mo ng mas gwapo at mas mabait na amo, tawagan mo lang ako ha. Di ako kasing sungit ang asungot mong amo. Tapos wala pa akong asawa, binata ko. Tiningnan ng masama ni Sir Andrew si Sir Mike. Tapos ay pumunta siya sa kusina. Parang may binulong siya kay Millie. Feeling ko ay sinita siya ni Sir Andrew dahil sa damit niya kasi na nakasando lang siya ng manipis. Tapos nakashort lang na maikli. Kaya biglang tumakbo si Millie sa kwarto niya. Pagbalik niya ay nakashirt na siya at nakapajama na. Lumapit sa akin si Sir Mike habang nagyoyosi. Chicks pa ni Andrew yung katulong nila? Grabe yung pagka-defensive niya kanina eh. Eto nga sir.
atin-atin lang po to ha. Pero napapansin ko na may kakaiba dyan sa dalawang yan eh. Ha? Paanong kakaiba? Nakakaintriga naman yan. Kasi nga sir, madalas kasing wala si Ma'am Nina ngayon. Tapos, madalas ding umaalis sila Sir Andrew at Millie. Pagkaalis ni Ma'am. Bukod pa dun, madalas ko din silang nakikita na nag-uusap yung dalawang yan. Parang komportable si Millie kay Sir Andrew eh. Minsan nga, nahuli ko pang nagtatawanan sila at nagkikilitian. Ha? Teka. Seryoso ka ba dyan, Enzo? Para namang ewan tong si Andrew. Oo, alam kong maganda yung katulong nila pero to cheat on Nina para sa babaeng yun? Anong natakbo sa isip niya? Galit na galit si Sir Mike pero hindi ako nagsisisi na sinare ko ito sa kanya. Hindi naman sa nanghihimasok ako pero sa tingin ko ay di naman kasi talaga tama ang ginagawa ni Sir Andrew kay Ma'am Nina. Kasi kung talagang ayaw na niya kay Ma'am Nina, bakit hindi na lang siya nakipaghiwalay? Bakit kailangan pang pagsabayin? Sa tingin ko, makikinig naman si Sir Andrew kay Sir Mike pag pinagsabihan niya ito. Hindi ko masyadong marinig yung pinag-uusapan nila, pero may naririnig ako na boses na sa tingin ko ay kay Sir Mike. Baliw ka na ba, Andrew? Kala ko ba titigil ka na? Ano na naman to? Hindi na mahalaga, Andrew, kung kanino ko nalaman. Halatang-halata naman kayo eh. Ano, ganyan ka ba kauhaw? Pati pag nahuli ka ni Nina, sa tingin mo mananahimik yon? Di ka na ba talaga nag-iisip? Nagbibiro lang ako kanina, Andrew. At dito tungkol sa akin, ha? Sabi mo, magbabago ka na, di ba? Sabi mo, huli na si Nina. Mapapahamak tayong lahat sa ginagawa mo eh. Fine, tama ka. Buhay mo yan. Malaki ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Matapos yung araw na yon, ay hindi na bumalik pa si Sir Mike sa bahay nila Sir Andrew. Mas madalas na ding nasa bahay si Ma'am Nina at iwas na din si Millie at Sir Andrew sa isa't isa. Kung titingnan ay parang nasa ayos na ang lahat. Pero kinukutuban pa din ako na di pa tapos sila Millie at Sir Andrew. Sa tingin ko ay mas naging mas maingat lang sila. Di ko maintindihan kung bakit nagbago si Sir Andrew. Dati-rati ay parang patay na patay ito kay Ma'am Nina. Pero nitong mga nakaraan, napapansin kong may iba sa kanila ni Millie. Minsan naiinis ako kay Sir Andrew kasi ayaw na ayaw ko talaga sa mga hindi loyal. Pero madalas naiisip ko na di ko rin siya masisisi kasi grabe na yung ugali ni Ma'am Nina, lalo na nung nakaraang araw. Minsan na nga lang umuwi ng bahay si Ma'am Nina, lagi pa niyang binubulyawan kung hindi si Millie ay si Sir Andrew. "Oh sir, bakit po dito kayo nakatambay sa garden? Ang init-init ng panahon ngayon ah." "Nagpapahangin lang. Mas pipiliin ko pa tong init ng panahon kaysa sa init ng ulo ng Nina na yan." "Po? Bakit sir? Ano po nangyari?" "Ewan ko. Nag-spray kasi ako ng Lysol sa kwarto para sana mabango. Tapos sabi niya, sobrang dami ko raw inispray, ang sakit daw sa mata." Baka naman po napadami nga lang talaga sir. Nag-sorry ka ba sir? For sure naman mapapatawad ka nun. Ikaw pa ba naman matitiis ka nun?" "Actually, nag-sorry naman ako eh." "Yun naman pala sir hindi pa din po ba umokay?" "Alam mo ba kung anong gusto niya ipagawa sa akin para mapatawad niya ako?" Ano po sir?" "Ang gusto niya, ispray ko sa mata ko yung Lysol." "Po? Totoo ho yun?" "Ay, ewan ko ba. Ngayon ko lang napapansin na pasama na ng pasama yung ugali ng Nina na yan eh." Feeling ko kaya nakakasundo yung dalawa dahil nagkaroon sila ng common ground. Pareho kasi silang sinisigawan at laging pinag-iinitan ni Ma'am Nina. Malakas ang kutob ko na mayroong namamagitan sa kanilang dalawa. Mas nakumpirma ko ang kutob ko sa dalawa nang mahuli ko sila isang araw na umalis si Ma'am Nina nung araw na yon para bantayan ang mama niya na nasa ospital.
Ang ganda talaga pag ganyan ang suot mo. Dapat magaganyan ka pag tayong dalawa lang ha. Para sa'yo lang naman talaga ako pumuporme. Alam mo, kung totoo yung sinasabi mo, na nagagandaan ka sa akin, bakit hindi mo ako halikan? Kung alam mo lang, Mili, araw-araw kitang gustong halikan. Gusto kitang halikan sa noo, sa pisngi, sa lips, sa leeg mo, sa kahit anong bahagi ng katawan mo. Pwede mo naman akong halikan kung gusto mo talaga eh. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo sa akin. Abay, gagawin ko talaga. Kung alam mo lang kung gaano ako kagigil sa'yo. Pwede naman, pero paano pag umuwi yung impacta? Wala akong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa'yo. Saka, ihiwalayin ko na din naman yun eh. Mas mabuti na yung mahuli niya tayo. Mas mapapabilis yung hiwalayan namin. I want you, Millie. Ikaw at ikaw lang ang gusto ko. Sa akin ka lang ha. Sa akin ka lang. Sa'yo lang ako. At sa akin ka lang din ha. Oo, magiging sa'yo na ako. Malapit na. Promise? Promise. Cross my heart. I love you, Andrew. Ha? May nakasilip sa bintana. Napatigil sila kasi napansin ako ni Millie. Sinubukan kong tumakas pero naabutan ako ni Sir Andrew. Kinwelyuhan niya ako gamit ang isang kamay at habang tinututukan niya din ako ng baril sa ulo. Sir, sorry sir. Ano sa tingin mo ginagawa mo ha? Wala ako nakita, promise sir. Napadaan lang ako tapos napatingin saglit. Tapos umalis na ako kaagad sir. Bakit po? Ano po bang meron? Gusto mo bang hindi ka nasikatan ng araw? Sir, promise, wala po ako nakita. Sa totoo lang po, legally blind po ako sa kaliwa kong mata eh. Tapos 20% visibility na lang po itong kanan. Mukha ba ako nakikipagbiruan sa iyo, Enzo? Gusto mo bang iputo ko sa mata mo to ngayon? Sir naman, ibaba niyo na lang yung baril niyo. Please, may pamilya ako. Promise sir, wala po akong pagsasabihan. I don't give a damn. Pag ito lumabas, sinasabi ko sa iyo, Enzo, malalaman mo kung sino talaga ako. Ilang buwan pa ang nakalipas. Nagkaroon ng mabigat na problema sila Sir Andrew at Millie. Andrew, sa tingin ko buntis ako. Totoo? Buntis ka? Yes! Yes! Magiging tatay na ako! Hindi ko pa naman sigurado. Saka, ang saya-saya mo, paano si Nina? Ayaw kong lumaki yung anak ko na nakikita niyang may ibang asawa yung tatay niya. Hihiwalayan ko siya. Ngayon mismo. Ikaw na ang asawa ko. Ikaw na magiging nanay ng mga anak ko. Gagawin mo yun? Totoo na ba talaga? Lagi mo sinasabi yan pero hanggang ngayon, hindi mo pa din siya hinihiwalayan. Naaawa kasi ako sa kanya dati. Kahit papano may pinagsamahan din naman kami. Pero ngayon, buntis ka na. Siguradong sigurado ko na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ako naniniwala hanggat hindi mo ginagawa. Seryoso nga ako. Eto, tatawagan ko si attorney. Hello, attorney. Gusto ko na pong ituloy yung annulment namin ni Nina. Lumipas pa ang ilang araw at di ko na nakita si Ma'am Nina sa bahay. Nagkaroon pa ng usap-usapan dito sa BF na hiwalay na daw sila Ma'am Nina at Sir Andrew. Lagi nila akong tinatanong kung totoo ba yung balita. Pero di ako nagsasalita bilang respeto na lang din kina Sir Andrew. Nandiyan ba si Andrew? Kaalis lang po. Balik na lang po kayo maya-maya. Saglit lang daw naman po sila. Nako, hindi na. May abot lang akong papeles na kailangan niyang pirmahan. Pwede bang iwan ko na lang to sa'yo? Sige sir. Ilagay niyo na lang po dun sa porch. Iniisip ko kung may alam ba si Sir Mike dito at pumayag lang siya. Nakumpirma ko na lang na hindi pala pabor si Sir Mike sa desisyon ni Sir Andrew. Nang bumisita si Sir Mike,
narinig ko silang nag-usap ni Sir Andrew. Nakapagdesisyon na ako, Mike. Kung pupunta ka dito para baguhin yung isip ko, huli ka na. Ano ka ba naman, Drew? Napakatigas ng ulo mo. Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga tao? Pinagpalit mo si Nina? Sa ano? Sa katulong? Sa mas bata? Anong pakialam ko sa ibang tao? Mas iisipin ko pa ba sila kaysa sa sarili ko, Mike? Bro, ikaw lang iniisip ko. Pinagsasabi mo naman dati, di ba? So, bakit mo kailangan pang makipag-iwalay? Kung alam mo lang, Mike, hirap na ako. Pag mas tumagal pa, mas di ko matitiis. Maraming ibang paraan, Andrew. Anay excuses yung sinasabi mo para sundin yung kapritsyohan mo. Wala kang alam, Mike. Ni ayaw na nga ni Nina na hinahawakan ko siya. Yun lang ba yung purpose ni Nina sa'yo? All these years, di mo ba siya minahal? Mahal ko si Millie. Makakasalan ko siya. Mahal? Kayang ibigay ni Millie lahat ng pangangailangan ko. Bata pa siya. Maganda. Nakita mo na ba si Nina ngayon? So lumabas din yung totoo. Sinasabi mong mahal mo yang si Millie dahil nabibigay niya yung pangangailangan mo. Ano bang problema kay Nina? Tumaba siya ng konti? Medyo tumanda? Pero di ba normal yun? Konti? Dahil sa weight niya, nahihirapan na siyang magbuntis. Wala na siyang silbi sa akin. Alam mo pre, ang labo mo. Pinaglalaban mo yung gusto mo. Bahala ka na sa buhay mo. Nakakapagod kang payuhan. Ewan ko ba ba't sinusubukan ko pa ding ayusin yung utak mo. Lumipas pa ang ilang araw, nawala na ako ng balita kay Ma'am Nina. Di ko na din masyadong nakikita si Sir Mike na bumibisita sa bahay nila Sir Andrew. Pagkatapos ng kasal nila Sir Andrew at Millie, sobrang sweet na mag-asawa. Naalala ko pa nung panahong okay sila ni Sir Andrew at Ma'am Nina. Parehong-pareho lang. Binibigay ni Sir Andrew ang lahat-lahat na parabang prinsesa si Millie. At wala namang ibang kailangang gawin si Millie kundi magpaganda at maging asawa lang kay Sir Andrew. Minsan nga pinagagalitan pa ni Sir Andrew si Millie pag naglilinis to ng bahay o nag-aasikaso man lang. False alarm pala yung pagbubuntis ni Millie. Nung una nga parang nagiba yung pakikitungo ni Sir Andrew, pero nung sinabi naman ng doktor na wala naman daw problema si Millie at bata pa to, kaya pwede pa tong mag-anak. Bumalik naman agad sila sa dati. Lagi ko silang naririnig na nagpaplanong mag-anak, kaya sobrang naging masaya din ako para sa kanila nung nag-confirm na buntis na talaga si Millie. Agad na may tinawagan si Sir Andrew sa telepono. Bro, buntis na si Millie. Grabe, sobrang tagal na naming hinintay to. Oo, totoo na to. Nakailang pregnancy test na kami. And it all came out as positive. Oh, hindi ka ba masaya para sa akin? Oo, naiintindihan ko bro. Pero alam mo naman kung gaano ko kauhaw sa anak, hindi ba? Di ko alam kung bakit hanggang ngayon pinipilit mo yan. Di nga nagwo-work para sa akin yan You know what? Kalimutan mo na lang. Ewan ko kung ba't tinawagan pa kita Ewan ko kung bakit inasahan ko pang magiging masaya ka para sa akin. Sa tingin ko si Sir Mike yung nasa kabilang linya at pakiramdam ko, binrot out na naman ni Sir Mike si Ma'am Nina. Kaya na-bad trip tong si Sir Andrew. Ewan ko kung bakit pero kakaiba yung galit ni Sir Mike kay Sir Andrew. Sa nangyari, nag-iisang kaibigan na lang siya ni Sir Andrew kaya nakakapanghinayang na sobrang nagbago yung relasyon nila dahil lang sa nangyari. Sir, parang di na nabisita si Sir Mike dito Di niya ako naintindihan, Enzo Out of all the people, inasahan ko siya yung makakaintindi sa akin. Pero wala makakaayos din kayo niyan, sir. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kakaiba yung galit ni Sir Mike sa nangyari. Hindi naman siya close kay Ma'am Nina. Di tungkol kay Nina yung galit niya, Enzo. Tungkol saan? Ay, mahirap i-explain.
Parang pamilya ka na sa akin, Enzo. Sana pag nalaman mo, hindi magbago yung tingin mo sa akin. Di ko naman ginusto pero wala naman na akong choice. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Sir Andrew doon. Pero di ko na din tinanong kasi nakita kong di pa handang i-share ni Sir Andrew kung ano man yon at mukhang sobrang personal din. Pero minsan hindi ko maiwasang mapaisip. Inischedule ko ng gabi ang pag-maintain ko ng garden nila Sir Andrew. Napakalaki kasi ng bakuran nila kaya kadalasan ay inaabot na ako ng ilang oras at nami-miss out ko yung appointment ko sa iba kong kliyente. Isang gabing busy ako, nagliligpit ng gamit ko dahil inabot na ako ng 10:00 dito kina Sir Andrew. Anong oras na din kasi ako nakapagsimula dahil hindi ko natansya yung dami ng kliyenteng nabook ko para sa araw na yon. Sino yan? Hindi ako natatakot sa'yo. Matalim tong gunting ko. Tsaka, member yung tatay ko ng Sige-Sige Sputnik Gang. Huwag ka magpapakita sa akin, sinasabi ko sa'yo. Kung magnanakaw ka man, nako, nandyan yung amo ko sa loob. May baril yun. Malimbayang pinasok mo. Kaya, mabuti pa sa iba ka nalang pumunta. Biglang may narinig siyang nagngingiyaw na pusa sa ibabaw ng bubong. Nag-aaway ito. Ay ala, pusa lang pala. Aatakin ako sa puso sa inyo Ako, malikpit na nga itong mga gamit ko para makauwi na. Nilikpit ko na yung mga gamit ko kahit hindi pa ako tapos sa pagtatabas ng halaman. Kasi sa totoo lang, natatakot na talaga ako at may ibang kutob talaga ako. Aalis na sana ako nang biglang, Si Millie? narinig kong biglang sumigaw si Millie. Agad-agad akong napatakbo at sumilip sa sala kung saan nanggagaling yung sigaw. At laking gulat ko nang may makita akong itim na malaking tao na mabilis na tumatakbo papunta sa likod. Agad akong tumakbo pa uwi at nung nasa may sasakyan na ako, tinext ko si Sir Andrew at nagmamadali na akong umuwi. Dahil sa takot, naiwan ko tuloy si Millie sa bahay. Sa totoo lang, ginamit ko lang na panakot ang pangalan ni Sir Andrew dun sa inaakala kong magnanakaw na nasa bubong. Pero buong araw talaga itong nasa trabaho. Kaya mag-isa lang si Millie sa bahay. Alam ko na duwag ako sa ginawa ko. Di ko man lang sinamahan si Millie sa delikadong oras. Sana'y maintindihan niyo ko dahil may asawa at mga anak ako. Maiintindihan naman siguro ninyo ako at ng inyong mga listeners dun sa ginawa ko. Dahil kung nagtapang-tapangan ako at may nangyari sa akin, hindi naman nila matutulungan ang pamilya ko dahil lang sa pagliligtas sa kanila. Alam ko at malinaw sa akin na kung ano man yung nakita ko kanina, alam kong hindi yun magnanakaw lang. Enzo, kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng asawa ko, di nakakatulong sa kanya yung ginagawa mo. Sir, hindi ko naman kinakausap si Millie, si Ma'am Millie. Paano may pinapasok ako sa utak niya? Kagabi, tinext mo ko tungkol sa multong nakita mo. Tapos ngayon, walang ibang bukang bibig ang asawa ko kung hindi yung aswang-aswang na yan. Sir, una sa lahat, magkaiba ang multo sa aswang. Pangalawa, nakita din ni Madam yung kagabi. Kasi sir, totoo yung grabing nakakatakot yung nakita mo lang sir. Nako, first time kong nakakita ng ganon. Sobrang pangit sir As in, nakakadiri yung balat niya. Itim na parang kaliskis na may ewan. Hindi ko alam kung dugo ba yun tapos yung mata niya, grabe. Enough! Tigilan mo na yung mga kwentong napulot mo sa probinsya niyo. Hindi maganda yan sa mental health ni Minnie. Ngayon, dahil first time niyang nagbuntis, di nakakatulong sa kanya kung makakarinig pa siya ng mga ganyan. Pero sir, Sabihan mo si Millie na pusa lang yung nakita mo kagabi. sir, hindi naman kasi 15,000.
feel ko talaga sir, pusa lang yun eh. Ano pa nga ba eh, isang itim saka isang kulay tilapia ba yung nakita ko nag-aaway? Kaya, nako, pinag-aawayan nila yung babaeng pusa. Kaya yun, pusa talaga yun eh. Ay nako, pirwisyo talaga sa lipunan yung mga pusang yan oh. Kabanong, sana'y wag niyo akong husgahan. Hindi biro ang ganitong kalaking pera at di din naman ako 100% sure sa nakita ko nung gabi. Pagod ako at walang tulog. Baka kaya kung ano-ano na lang ang nai-imagine ko. Binago ko na yung schedule ko. Inuna ko na ang bahay nila Sir Andrew at hinuli ko na lang ang bahay nila Sir Edward. Kasi kahit sabihin ko sa sarili ko at sa buong mundo na pusa lang yon o magnanakaw, alam ko kung ano ang nakita ko. At hindi lang pusa yon. Akala ko nga ay matatahimik na ako sa ganitong paraan pero di pa pala. Mas nakakawindang yung mga sumunod na nangyari. Sir Edward! Sir Edward! Oh, Enzo, ikaw pala yan. Sorry sir, medyo nalate ako ah. Oh, akala ko nga kanina yung schedule mo sa amin eh. May nagpa-move kasi. Nag-message ako kay ma'am pero di siya nag-reply, baka busy. Ay nako, nasa ibang bansa kasi yun. Baka di pumasok yung message mo sa kanya kasi magsasabi naman sa akin yun kung nabasa niya yun, di ba? Okay lang sir, mabilis lang din naman to eh. Magdidilig lang ako at magtatanggal ng mga sirang dahon. Oy, sige. Mapayapa akong nagdidilig nang biglang kausapin ako ni Sir Edward. Enzo, di ba nagtatrabaho ka din kina Andrew? Oo sir, mga 6 years ko na silang kliyente. Bakit sir? Eh di kilala mo yung best friend niyang si Mile. Mile ba yun o Mike? Si Sir Mike po. Opo, mabait po yun tsaka palabiro. Eh di alam mo yung nangyari sa kanya? Hindi po. Ano pong nangyari? Eto, sobrang nakapagtataka. Nakita siya sa bubong ng bahay nila. Patay, nakahubad at may bakal na nakasaksak sa dibdib. Ho? Sa bubong? Oo. At ang sabi ng iba, aswang daw yon. At kaya ganun dinatnan na ng kamatayan sa bubong nila. Sir, baka naman haka-haka lang yan. Hindi naman totoo yung aswang eh. Saka, sir, pwede ba bukas ko na lang ituloy ito? Kasi gabi ni. Kasi baka mag-alala na misis ko eh. Halos tumakbo na ako pauwi dahil sa takot sa kwentong narinig ko kay Sir Edward. Di maalis sa isip ko yung kakaibang nilalang na nakita ko sa bahay nila Sir Andrew. Aswang kaya yon? Maaari bang si Sir Mike yun? Hindi eh. Mabait si Sir Mike at parang linggo-linggo silang nagsisimba nila Sir Andrew. Hindi ba takot naman ang aswang sa simbahan? Pagka-uwi ko, tiningnan ko yung profile ni Sir Mike para i-message ko siya upang klaruhin at ipaalam sa kanya yung mga chismis. Pero nagulat ako nang makitang ang daming nagde-rest in peace sa profile niya sa FB. Sinubukan kong tingnan yung mga comments para malaman kung ano bang kinamatay pero karamihan sinasabi naman na homicide daw. Saan kaya nang galing yung chismis na nakahubad pa tapos sa bubong pa namatay? Para namang ewan yung nagkalat nun. Di na nirespeto yung pagkamatay ng tao. Hindi ko maintindihan. Totoo kayang ganun ang pagkamatay ni Sir Mike? Totoo kayang aswang siya? Siya ba yung nakita ko sa bahay nila Sir Andrew? O chismis lang kaya yung lahat? Gulong-gulo na talaga ako kaya kinabukasan, tinapangan ko na tanungin si Sir Andrew. Sir Andrew, pwede ba magtanong? Oo naman, ano ba yon? May nabalitaan kasi ako tungkol kay... Can you respect Mike's death? Nakakainis kung paniniwalaan mo lang na totoo yung chismis na yan. Hindi naman sir, alam ko sa sarili kong mabait si Sir Mike pero yung nangyari kasi sa bahay niyo nung isang gabi,
O di ba pusa lang yon? Ikaw na mismo nagsabi. Ano pa bang problema? Di ba sir, kaya ko lang naman sinabi yun kasi inabutan niyo ako ng 15,000 para di na mag-alala si Ma'am Millie. Ha? Anong pera? Pwede ba huwag na lang natin pag-usapan yan? Ang sama na ng sitwasyon ngayon. Hindi nakakatulong yung mga ganito. Sige sir, pasensya na po. Nagulat ako kasi parang kakaiba yung mga sinasabi ni Sir Andrew. Pero di ko naman binigyan ng kahulugan yon. Sa tingin ko, talagang nasaktan siya sa nangyari sa best friend niya. At dumagdag pa yung chismis na pinapakalat tungkol kay Sir Mike. Halos nakalimutan ko na yung mga pangyayari dahil 4 na buwan na ang nakalipas. At wala namang ano pang kakaibang nangyari sa akin. Nag-cut off na lang din ako ng 4:00 dahil gusto ko ay bago pa magdilim ay nasa bahay na ako. Akala ko ay tapos na. Akala ko balik na sa normal ang lahat. Pero isang araw, Bye! Love, ingatan mo yung baby natin ha? Sige, bye. malamig ang pagsagot ni Ma'am Millie kay Sir Andrew. Nagulat ako dahil pagkaalis ng kotse ni Sir Andrew ay biglang tumakbo at umiyak sa akin si Ma'am Millie. Enzo, tulungan mo kami ng anak ko, please. Kailangan namin makalis dito. Tulungan mo kami. Umiiyak na sabi ni Ma'am Millie habang palinga-linga siya sa garahe na parang natatakot sa taong papasok. Ha? Bakit? May nangyari ba? Gusto mo tumawag ako ng pulis? Si Andrew. O bakit? Sinaktan ka ba niya? Pwede kitang samahan ngayon sa women's desk para magreklamo. Hindi. Aswang! Aswang, Enzo! Ma'am, okay lang ba kayo? Halimaw siya, Enzo. Aswang siya. Kakainin niya yung baby ko. Enzo, tulungan mo kami. Ha? O sige, akong bahala. Di ko din maintindihan sa sarili ko pero isinawalang bahala ko lang to. Di ko alam kung dahil ba ayaw ko nang madamay. Dahil ba pakiramdam ko, naapektuhan lang din si Millie sa mga kakaibang balita at kung ano-anong naiisip niya. O dahil ba nagiging in denial din ako sa sarili ko sa sobrang takot ko na totoo yung mga sabi-sabi. Sinabi ni Ma'am Millie na aswang daw. Kung ang balita aswang si Sir Mike, di ba patay na siya? Di sana hindi na siya takot kasi okay na ang lahat. Baka naman iniisip ni Ma'am Millie na dahil aswang si Sir Mike, aswang din si Sir Andrew. Pero naisip ko kagad na imposibleng aswang si Sir Andrew Cabanong. Naging sigurado ako na kung si Sir Andrew man ang tinutukoy ni Ma'am Millie, ay di totoo yun. Pero nagbago ang pananaw ko ng isang gabi. Nagulat ako sa nakita ko sa bintana ng sala nila nang pauwi na ako. Natutulog si Ma'am Millie sa sofa na may pulang kumot at hawak na buntot pagi. Lumapit si Sir Andrew at hinalikan niya si Ma'am Millie sa noo at sa tiyan. Napakabango mo. Napakasarap mo. Tinanggal niya ang kumot at inalis niya yung buntot pagi sa kamay ni Ma'am Millie. Ang ganda-ganda mo. You need to relax more. Di mo naman kailangan ng mga to eh. Kung titingnan ko, parang ang creepy ko na nakasilip sa bintana nila. Pero natuwa lang talaga ako na parang ang peaceful nila. At makikita mo kung gaano kamahal ni Sir Andrew si Ma'am Millie. Tiningnan ni Sir Andrew yung mga pangontra ni Ma'am Millie. Tapos tiningnan niya si Ma'am Millie at ngumiti. Sa tingin mo ba, mapipigilan ako ng mga ito? Namutla ako at naliga sa kinatatayuan ko nang biglang nagbago ang itsura ni Sir Andrew. Naging pula at nanlilisik ang mga mata niya na parang dumurugo. Naging itim at makaliskis yung balat niya.
naging matatalim yung mga ngipin niya at nilabas niya ang dila niya na napakahaba. Nanginginig ako sa kinatatayuan ko at di ko maikilos ang buong katawan ko sa pagkabigla. Biglang nagising si Millie at inampas ng buntot pagi si Sir Andrew. Bilisan mo kami ng anak ko! Halimaw ka! Halimaw! Mamatay ka na! Naagaw ni Sir Andrew ang buntot pagi na pinangahampas sa kanya ni Ma'am Millie. Wag! Kinayan! Akala mo ba may magagawa ka? Akala mo mamamatay ako dito sa buntot pagi mo? Tinulak ni Sir Andrew si Millie sa may lamesa at nabasag ito. Andrew! Tama na! Anak natin to! Maawa ka naman sa kanya, please! Masasanay ka din. Mas magiging madali sa iyo to kung hahayaan mo na lang ako. Sabi mo mahal mo ko. Bakit mo to ginagawa? Oo, mahal kita. Di naman kita gustong saktan eh. Kung hinahayaan mo ako sa gusto ko. Hindi mo makuha ang anak ko. Ilalaban ko sa kahit mamatay na ako. Sinikmuraan ni Sir Andrew si Ma'am Millie. Napayak si Ma'am Millie nung makita niyang may dugo ng dumaloy sa legs niya at napalood siya sa sakit. Nagbago ang anyo ni Sir Andrew at kaagad na dinilaan yung dugo sa legs ni Ma'am Millie. Napakasarap. Ang tagal ko nang hinihintay to. At nakita ko kung papaanong pumasok ang dila ni Sir Andrew sa puso ni Ma'am Millie. Habang si Ma'am Millie ay walang nagawa kundi umiyak dahil sa nangihina na siya. Wag! Please! Ang anak ko! Mahinang sabi ni Ma'am Millie habang maganang kinakain ni Sir Andrew ang bata sa tiyan ni Ma'am Millie. Enzo, isa ka pa. Papatayin kita. Nanlilisik ang mga mata ni Sir Andrew sa galit at mabibigat ang bawat tinga niya. Sir, wala akong nakita. Hindi pwedeng may makaalam nito. Alam kong hindi ka mananahimik. Kaya siguradong hindi ka makakapagsalita. Pagpatay ka na! Wag, sir! Wag! Diyos ko, panaginip lang pala. Ilang araw na akong tulala at hindi makapaniwala sa nakita ko. Hindi na din ako pumasok para mag-ayos ng garden kila Sir Andrew. Kahit na ilang beses na akong kinokontak ni Sir at tinitext para papuntahin sa kanila. Gusto kong mag-move on na lang at kalimutan ang nangyari. Pero lagi ko pa rin napapaniginipan si Sir Andrew at yung mga nangyari. Minessage ko si Ma'am Nina sa Facebook account niya kasi alam kong the truth will set me free. Pero ilang buwan na ang nakalipas, wala pa din siyang reply. Hanggang sa merong nag-message na sa akin. Tiningnan ko kung sinong nag-message ng ganitong oras at nagulat ako nang makita kong si Ma'am Nina yon. Agad kong binasa ang text message. Enzo, ayaw ko na sanang sagutin tong mga tanong mo pero sa tingin ko dapat mong malaman para makalayo kayo ng pamilya mo at wala nang madamay pa. Nandito ako kila Edward. Puntahan mo ko kung gusto mong malaman ang totoo. Magre-reply pa lang sana ako pero binlock na ako ni Ma'am Nina. Napagpasyahan ko na pumunta na lang kina Sir Edward para malaman ang katotohanan. Alam kong di ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Alam kong importante ang sasabihin sa akin ni Ma'am Nina. Sir Edward! Sir Edward! Ako naman ba't ba kasing laki-laki ng bahay nila? Tapos wala silang doorbell. Ay. Sir! Sir! Ang init, sir! Baka naman! Enzo! Oh, napadaan ka. Di ba wala ka namang schedule ngayon? Sir,
Pinapunta ako ni Ma'am Nina dito eh. Nina? Sigurado ka ba? Oo sir, tingnan niyo itong message niya sa akin sa FB oh. Sabi niya nandito daw siya eh. Ha? Kailan yan? Kagabi lang to sir. Ito oh, tingnan niyo yung date. Ah, bago siya umalis. Ang weird naman. Alam mo ba kagabi, nagpaalam lang yan na bibili sa 7-Eleven, tapos hindi na siya bumalik at di na nagparamdam? Nag-aalala nga ako, baka napano na siya eh. Bakit sir? Nasa panganib ba si Ma'am Nina? Halika, pumasok ka muna dito sa loob para walang makarinig sa atin. Sige sir. Paupo ka. Gusto mo ba ng kape? Tubig? Juice? Tubig na lang sir. Pa-request na lang ng ice. Grabe init ngayon sir eh, nakakamatay. Kaya nga eh. Oh, eto. Alam mo Enzo, hindi ka ba nagtataka kung bakit andito si Nina? Sa totoo niyan sir, nagtataka nga ako eh. Parang ang random naman na dito nagstay si Ma'am Nina. At para naman siyang ewan ng lapit-lapit niya lang pala sa bahay nila Sir Andrew eh. Ano ba yun? Ini-stock niya pa? Ganon? Pero hindi ko na din masyadong pinakosan. Nakakapagtaka yung nangyari sa akin ngayon eh. Kapatid ko si Nina at simula graduate kami ay di na kami nag-usap at kinamuhian namin ang isa't isa. Kaya imposibleng maisipan ni Andrew na nandito siya. Bakit naman magkakapakialam pa si Sir Andrew kung nasaan si Ma'am Nina? Kasal na siya kay Ma'am Millie at may anak na sila. Napahinto ko kasi naalala ko bigla yung nakita ko. Panaginip lang ba yun? Pero hindi eh. Totoong totoo eh. Saka ilang beses ko siyang nakita di lang iisa. May alam ka no? Bigla ka namutla eh. Sa katunayan yan sir, may mga nakita kasi ako na di normal eh. Wala akong masabihan kasi sasabihin nila baliw o adik ako. Alam mo Enzo, naniniwala ako sa iyo. Bakit? Nakita mo din sir? Kinuwento sa akin ni Nina ang lahat. Nung una daw mala love story yung relasyon nila ni Andrew. Kaya ang daming naiinggit kay Nina. Kasi para kasi siyang si Cinderella na inahon ng Prince Charming niya sa harap. Alam mo ba na dati lang sales lady si Nina? Ho? Talaga ho? Akala ko laking yaman din si Ma'am eh. Hindi, mahirap lang kami. Hindi pa nakapagtapos siyang si Nina kaya mas naging mahirap ang buhay niya. Kaya talagang nung niligawan siya ni Andrew, nagbago ang buhay niya. Binigyan kaming lahat niya ni Nina ng bahay dito sa BF. Ha? Talaga? Bakit ikaw na lang yun nandito? Yung iba, ibinibenta nila. Yung iba, di matanggap kasi naging ma-pride kay Nina. Sobrang saya ko para kay Nina. Kahit di kami magkasundo kasi nakikita kong tinatrato siya ng tama ng asawa niya. Akala nga din daw niya ang swerte-swerte niya. Pero nagbago yung lahat nung 5 months na yung pinagbubuntis ni Nina. Kinausap daw siya ni Andrew. Sinabi daw ni Andrew yung totoong pagkatao nito at sinabi sa kanya na wala namang magbabago. Makukuha niya pa din lahat ng pagmamahal at luho na binibigay ni Andrew kapalit ng buhay ng anak niya. Totoo nga yung kasabihang wala talagang perpektong buhay. Isipin mo yon, marangyang buhay kapalit ng buhay ng anak mo. Di siyempre nung una, hindi pumayag si Ma'am nun. Nung una pumayag siya. Nasilaw kasi si Nina sa kasiyahan at karangyaan niya sa buhay. Kaya nung una pumayag siya pero nung nasa pangatlong anak na sila, ginusto niya na magkaanak talaga sinubukan niyang hindi pumayag sa kasunduan nila ni Andrew. Hindi naging masaya si Andrew. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Nina yung anyong aswang ni Andrew at pinwersa nitong kainin pa din yung bata.
Grabe nga yun, Sir Edward. Kung makikita mo lang yung itsura ni Sir Andrew, talagang nakakatakot. Ano? Nakita mo? Oo, at di mawala sa isip ko. Kahit naman siguro ako makakita ng ganun, baka mabaliw na ako. Pero alam mo ba kung ano yung pinaka nakakatakot sa naging sitwasyon ni Nina? Ha, Enzo? Ano, Sir? Tuwing pagkatapos ng pagkain ni Andrew ng bata, parang walang nangyari. Magiging sweet ulit siya at minamahal niya ulit si Nina at tinatrato na parang prinsesa. Minsan nga daw umaasa si Nina na sa sobrang pagmamahal sa kanya ni Andrew hindi nakakainin ni Andrew yung magiging anak nila uli dahil ayaw na niya. Pero wala Ilang beses nangyari yun, Enzo. Sobrang naawa na ako sa kapatid ko sa sinapit niya. Bakit hindi niya kaagad sinubukang umalis? Akala mo ba hindi niya sinubukan? Ilang beses niyang sinubukan, Enzo. Sinubukan ko din siyang tulungan pero mayaman si Andrew makapangyarihan. Hawak niya pati gobyerno at mga pulis kaya tuwing nakakaalis si Nina, nahahanap lang siya ni Andrew at mababalik lang ulit. Ang masama pa tuwing makakatakas siya at mababalik, pinaparusahan siya ni Andrew. Oh? Anong parusa? Sinasaktan siya? Hindi, mas malala pa. Tuwing makakatakas siya at mababalik, pag nabuntis siya ay paaabutin ni Andrew yung bata hanggang sa makapanganak ng mga 1 linggo. At hahayaan niyang mayakap ni Nina yung bata. At sa kanya to kakainin sa harap niya. Alam mo bang na-mental pa yung si Nina? Pinadala ho siya sa mental ni Andrew? Pinadala ko. Nung una kasi hindi ako naniniwala Kahit sino naman kasi talaga hindi maniniwala. Paano kayo napaniwala? Nakita nyo? Nagpadala kasi sa akin ng pic at video si Nina ng bata. At pagkatapos ng 1 linggo, sabi niya, kinain na daw. Inutusan ako ni Nina na ipahukay yung libingan ng baby. At walang laman yun. Talagang hangin lang. Paano mo mapapaliwanag yun, di ba? Grabe pala talaga, no? Parang swerte pa pala na nagkaroon ng kabit si Sir Andrew kasi nakatakas na siya sa sitwasyon na yun. Hindi swerte yun, Enzo. Kung alam mo lang, plinano ni Nina ang lahat. Oh? Plinano? Paano plinano? Una, sinadya niyang magpataba at pabayaan ang sarili niya. Kasi nabasa niya na pag unhealthy ang babae, mahirap nang magkaanak. Tapos, patago din siyang nainom ng pills para di siya mabuntis. Pero nalilimutan pa din niyang minsan yung pills at nasuswertehang nakakabuo sila. Kaya nag-isip siya ng iba pang plano. Naghanap siya ng replacement niya. Alam ni Millie na ganun yung mangyayari sa kanya? Walang alam si Millie. Akala niya nakaswerte siya kay Andrew. Ang ginawa kasi ni Nina, naghanap siya ng tao na sa tingin niya worth it na maging replacement niya. Nakita niya yung si Millie na mahilig talaga sa may asawa at ilang pamilya na yung sinira niya. Kaya ginawa ng paraan ni Nina na matanggal sa trabaho si Millie. At nung naghanap si Millie ng trabaho, ikinontak niya kaagad to para alukin magtrabaho sa kanya. Nung una nga ayaw pumayag ni Millie dahil ayaw niyang maging katulong lang. Pero nung inofera ni Nina ng 50,000 na sahod at pinakita niya kay Millie si Andrew, nag-set daw kaagad ng meeting kinabukasan. Talagang basang-basa ni Nina na mahilig talaga tong si Millie. Yung pala yung araw na yun. Anong araw? Kasi andun ako nung araw ng unang pumunta si Ma'am Millie, dun sa bahay nila Sir Andrew. Kala ko pa nga mabait siya at inosente. Di mo talaga mahalata na may tinatago palang kulo. Baka ganun talaga gimmick niya, bait-baitan. Alam mo naman ang mga kabit talaga, pa-inosente sa umpisa Kaya nga Pero paano naman nakasiguro si Ma'am Nina na magugustuhan ni Sir Andrew si Millie? Parang loyal type naman kasi yung si Sir Andrew parang ang dami naman ng akit kay Sir Andrew dati pero loyal pa din siya kay Ma'am Nina. Ang sabi sa akin ni Nina, suntok sa buwan talaga yung plano niyang yun. Nakita niyang maganda si Millie tapos bata pa. At alam niya kung gaano kauhaw si Andrew sa anak. Kasi madalang na nga lang siyang makakain dahil sa
pag-iingat ni Nina na hindi na siya magkaanak. Bukod daw dito talagang pinagmamaltratuhan niya si Millie para magalito sa kanya at mas manggigil pang agawan siya ng asawa. Kaya pala palaging sinisigawan at pinapahirapan ni Ma'am Nina si Millie noon. Oo, at kasabay nun, alam niyang maawain si Andrew. Alam niyang pag nakita ni Andrew na kawawa si Millie, mas makakapaki siya dito. Kawawa naman si Millie. Sa tingin ni Nina, deserve naman ni Millie yun Kasi asawa na may asawa, inaakit at pinapatulan niya. Saka sabi naman ni Nina, kung di papalag si Millie sa gusto ni Andrew mas dadali yung buhay niya. Saan pala si Ma'am Nina ngayon? Anong oras na, di ba delikadong nasa labas siya? Ayun nga kailangan kong hanapin yun at baka mapano. May tanong ka pa ba? Wala naman na. Nakakabigla lang yung mga nalaman ko pero salamat at nagkaroon din ng sagot yung mga tanong ko. Maraming salamat, sir. Matapos yung pakikita namin ni Sir Edward, dali-dali na akong umuwi. Agad-agad ko na ding inaya ang asawa ko na umuwi na lang kami sa probinsya, kasama ang mga bata. Nung una ayaw niya pa. Pero nung naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat, naniwala na siya. Sabi niya pa nga naririnig niya na din yung mga bali-balita tungkol kay Sir Andrew. At isa pa daw sa kumari niya na may picture. Kaya talagang naniniwala na siya. Kinabukasan umalis na kami kaagad at hindi na nagpaalam sa kung sino man. Wala na akong balita kila Sir Andrew at Ma'am Millie at di ko na din tinangkang mangialam pa. Para sa akin, hanggat ligtas ang pamilya ko, ay okay na ako. May katwiran si Ma'am Nina, kaya nangyari kay Ma'am Millie yung nangyari sa kanya ay dahil pumatol siya sa asawa na may asawa. Alam kong walang may deserve sa nangyari o nangyayari sa kanya. Pero wala din naman pumilit sa kanya na malagay sa sitwasyon na yon. Malaki na siya at kaya na niya ang sarili niya kung hindi man problema na siya ng pamilya niya at labas na ako doon. Sana ay mapili mo tong sulat ko na to, Kabanong. Maraming salamat in advance kung mapipili mo ang story ko at pa-shoutout na rin sana sa anak ko na si Hera at Heather at sa asawa kong si Carla. Talagang fan na fan mo kami. Magandang araw at salamat uli. Wakas.